Magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga kapatid natin na nanonood ng live stream, sa pumapagpalang gabi po sa inyong lahat. At inaanyayahan ko po ang ating mga kapatid dito sa loob na room saan po ginaganap ang ating prayer meeting. At tumayo, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Philippians 1:6, sabi niya, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Yesu Cristo. Amen. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Praise the Lord.
Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan, Diyos na may likha, langit at lupa. Pupuri mo kami, nagpupurit at nagpasalamat, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy kang mamuna sa aming kalagitnaan, sa aming pong tagapagsalita, Panginoon. Patuloy po siyang itago sa iyong presensya. Lahat ng mga salita mo na aming pong mapapakinggan ay magiging kalakasan ng aming pong mga espiritual na pamumuhay, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Salamat, Sister Rene. At para akong ano. Amen. Good evening po sa bawat isa. First, magandang gabi po sa mga kapatid natin na nandito sa sa ating office. Pagdarasal ng ating prayer meeting. And of course, happy birthday po, Sister Palo. Bukas po maaga lang yung papansin niya. Amen. Sige po, tayo po ay pagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa Matthew chapter 6. Actually po, magtatapos na po tayo sa chapter 6. Siguro next month for our prayer meeting, we're going to start on chapter 7. Yung huling verses po na ating pag-aaralan ngayon is verse 16 to 34. Ito na po yung huli na verses ng Matthew. So, 16 to 34 po. Sige po, makipagbasa po kayo sa akin, Do not store up for yourself treasure on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in the steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves... Uy, nag-umpisa ako sa sa 19. Sorry. 16 pala po. Nagkamali ako. Sige, lakihan ko lang. Ayun, 16. Para pinagbaliktad ko yata yung 9, Sige. When you fast, do not look somber, and the hypocrites do. For they disfigure their faces to show other they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. 19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break and steal. But store up for yourselves treasure in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to others and despise the other. You cannot serve both God and money. 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air.
They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flower of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you? You of little faith. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Father God, we thank you, Lord God, for tonight. Panginoon, gabayan niyo po kami. Humihingi po kami ng inyong patnubay sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. At Lord, gabayan niyo po ako bilang inyong mensahero at ang pangalan niyo ang maitaas. Lord, inilalapit ko rin po ang bawat nakikinig na buksan niyo po ang kanilang mga puso upang, Panginoon, na mabigyan sila, Panginoon, ng katalinuhan, O Lord God, and may they accept, O Lord God, your word, Lord. At hindi po lang ang aking salita, Panginoon, kung hindi ang salita na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito na muli po kami na binigyan yung pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po ulit sa bawat isa. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo, So, this is the last chapter that we will going to study, which is 16 to 34. Pag sinabi pong fasting, ano yung una nyong naiisip? Nagugutom. Fast eating. Fasting, Actually po, yung pag-aaralan po kasi natin ngayon is about seeking the kingdom, living a worry-free life. Ayan. Sino yung laging nag-worry na may kakainin ba ako bukas, may maisusuot ba ako bukas? Yan, matutunghayan po natin yung pag-aaral na yan. Kaya po naitanong ko sa inyo, anong unang-una na nasa isip nyo kapag sinabing fasting? Actually po, ang fasting, ang ibig sabihin ng yun ay hindi pagkain. So ngayon po kasi, sa panahon natin ngayon, nauuso yung maraming diet. Merong fasting, intermittent fasting. Ayan. Pag sinabi mo kasi pong fasting, that's a minimum of 12 hours to 24 hours na hindi ka kakain. So, yan yung tinatawag nilang fasting. Pero sa sa ating binasa from verse 16 to 18, nasabi po dito ang totoong fasting. So, the main point number 1 here is authentic fasting. Ano ba yung authentic? Ano yung legit na fasting? Na-explain dito ng ating Panginoong Jesucristo. When you fast, do not look somber as the hypocrites do. Ano po yung somber? Somber is yung parang malungkot ka, parang pinagbuhatan ka ng langit at lupa. Ganun ang itsura mo. Kahit hindi ka pagutom, pinapakita mo nang nanlalambot ka. Parang ganun. Yun yung mga hypocrites, pinapakita dito. So, naalala ko when I was still working in Africa. May isang bansa po doon na pinagtatrabahuhan ko, which is in Senegal. Which is in West Africa. Pagdating po nung, Idil Fitri ba yun? Meron kasi silang meron silang panahon na nagfa-fasting for, I think, Ramadan ba po yun? Ramadan. I'm not sure. Hindi ako gaano sa... So, nagfa-fasting niya. Ilan ba yun? 1 month po ba yun? Yes po. Ayun. Yeah.
nagtrabaho po kayo sa Middle East, ano. So yung fasting na yun, it would take them like 1 month. Ay, one month. It starts when parang early dawn hanggang dun sa may sinusunod po silang oras dun sa buwan yata yun. Pag walang buwan. O pag ano ng buwan. So it takes them like 12 hours. Minimum 12 hours po yan pag tinawag ng fasting. Pero bago sila mag-fasting, yung umaga, bago sila mag-start ng fasting, kakain ng marami. Nag-stuck. Nag-stuck sa tiyan. Tapos, after 12 hours, kakain na naman sila na, yung tawag nila break fast. Binibreak din yung fasting doon. So, within that day, 12 hours, bigla akong naalala na itong kasama kong ito, nagpa-fasting siya. Nakikita ko lagi siyang malungkot, para siyang nanglalambot, parang hindi siya kumain ng isang buwan. So, it's like, for them, it's like a ritual. Nagiging ritual yung fasting. Ano? But actually, fasting is an intimate act of devotion. Not for what? Public display. Hindi po ito kailangan i-display mo. Ano? Kasi po, ang challenge dito, fasting is focused on seeking God or gaining recognition. Kailangan po ba gano'n? Na kailangan magkaroon ka ng recognition, pinapakita mo, ako nagpa-fasting, gano'n, no? So, meron po kasing dito, on a biblical perspective, fasting as in the Bible is spiritual discipline involving abstinence from food. Yun yung hinto. Kaya nga sabi natin fasting, 12 hours minimum, hindi ka kakain. Ano po? So, meron key elements po sa biblical ang fasting. Unang-una, what's that? A heart of worship and humility. Kapag nagpa-fasting ka, that's one of your elements. Ano? Pag sinabing heart of worship and humility, fasting is primarily an act of worship showing devotion to God. It reflects what? Humility. Ano po? As seen, mababasa niyo po yan sa Ezra. I proclaim a fast that we might humble ourselves before our God. Yan po mababasa niyo sa Ezra chapter 8 verse 21. At tapos po, pangalawang elemento dyan, may ini-aim ka. Anong ini-aim mo? You are aiming at seeking God's presence. So ano yung ibig sabihin dito? Pag tayo mga believers, if we are doing fasting, it helps us draw near to God. Ano? Seeking His what? Guidance. Intervention or deeper fellowship sa ating Panginoon. Pangatlong elements, repentance and mourning. So during this time, kapag nagkakaroon po tayo ng fasting, open accompanies repentance and expression of sorrows for our sin. Example po dito, yung mga Ninevites fasted in repentance after Jonah's warning. Ito po yung, nung pinapunta po siya doon, si Jonah nag-warning sa mga taga Ninive. Mababasa niyo po yan sa Jonah chapter 3, verse 5, i-take note nyo na lang po, tapos basahin nyo na lang. Then, ito po, we are doing fasting before, if we are praying, mga intercessory prayers. Isa sa mga elemento nito. Intercessory prayers. Like for example, pinag-pray natin, especially in times of crisis or need, halimbawa po, I think this church also is isang bunga rin ng pagpa-fasting natin, mga leaders during that time. Meron po kaming isang group na pinag-fasting to, tapos pinag-pray namin. So, yun yung mga intercessory po, example po dito, you can read in Esther chapter 4 verse 16. Esther fasted with her people for deliverance from decree of distractions. At yung pinakahuli po rito is yung focus on God's kingdom. Isa sa mga elemento ng fasting is we really have to focus on God's kingdom. Ang Panginoon nga po rito, tinuro ang fasting, a part of kingdom-centered life. Ito yung binasa natin kanina. Yung unang-una sa verse 16. Yan po yung sinasabing centered life na sinasabi ng Panginoon dito. Kingdom-centered life. Ngayon, ano ang purpose? Ano yung purpose at benefits? Bakit po tayo nagpa-fasting?
Merong purpose ito no? Unang-una, spiritual renewal. Fasting is spiritual focus and intimacy with God. Sa Isaiah po yan. Mababasa niyo sa Isaiah 58 chapter 18 verse 6 to 9. Then, you are seeking God's guidance. Example po dito is yung sa early churches, sa Acts. Bago po sila mag-send ng mga missionary, mababasa niyo po yan sa Acts 13 verse 2 to 3. Then, strengthening prayer. Yung fasting intensifies prayer by removing distractions and demonstrating earnestness. At saka po ito na pag-aralan natin ito sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, yung victory over temptation. Anong ibig ko sabihin dito? Di po ba si Jesus Christ nag-fast for 40 days? Bakit po siya nag-fast on? Because of mag-i-start na sa kanya yung preparation na ng kanyang ministry. And to avoid the temptation. And after 40 days, ano yung unang-unang nangyari sa kanya? He was tempted. By Satan, 40 days. So, kagaya po niyan sa atin din po. So, it's a victory over temptation. Panglima, alignment po natin. So, ina-align natin ang sarili natin. Ang isang benefit nito, we are aligning with God's will. So, sa ating po mga dasal, sa ating mga prayers and during the fasting, kailangan naka-align, hindi yung sa atin, yung gusto natin, kundi yung ang plano ng Panginoon sa atin. Yun yung purpose nun, yun yung benefits nun. So, sa pagpapasting po natin, ina-align natin yung will ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon para sa atin. Fasting helps believers prioritize God's kingdom over worldly concerns. Makikita po natin yan sa Matthew 6:33. Yung needs kanina. So, kaya lang po, ang ganda ng mga purpose ang ganda ng mga benefits na makikita natin sa fasting. Kaya lang po, ang nangyayari, na misuse ng iba. Kumbaga, kailangan tayong magkaroon ng kailangan tayong magkaroon ng open mind to see the warnings. Kung ano yung at nami-misuse natin. Kagaya ng example ko kanina. Ang nangyayari, nagiging ritual, yung fasting. Pinapakita mo, banal ako. Nagpa-fasting ako. Pero parang hindi mo masinasabing banal ka, pero nakikita sa mukha mo, pinapakita mo, at sa lahat ng tao, gutom na malimya ka, hindi ako kumain ng 12 hours. Parang gano'n, Kasi ginagawa ko ito para sa Panginoon. So you are showing yourself. Kaya hypocrisy in fasting. Nagiging hipokrito. Sana, not just yung mga kilala nating gumagawa nun, and also for us believers. Na sana, kapag ganun ang pagkakataon at gusto mong mag-fasting, wag tayong yung show off. Kung hindi, magiging hipokrito Jesus condemned fasting than for show, urging secrecy and sincerity. Secrecy, tandaan po natin, secrecy and sincerity. Gawin natin to na walang nakakaalam at sincere ka na ginagawa mo ito para sa Panginoon. Pero kung gagawin mo ito, na gusto mo lang ipakita sa kapwa-tao mo, oy, banal ako. Tingnan mo, nalalambot na ako. 24 oras na akong hindi kumakain. Di wow. Tapos nakita ko, uy, payat ka na, sister. Anong ginagawa mo? Nagpa-fasting ako, brother. Diba? That's hypocrisy. Pangalawa, legalism. Fasting should not be ritualistic. Hindi yung nagiging ritual. Kasi po, kagaya na sinabi ko example, gawin ko lang, hindi na ako lalay doon sa may example na yan. Nagiging ritual Paano naging ritual? Kakain ka? Magpa-fasting ka? Kakain ka. Anong nangyari? Di ritual. Di po ba? Wala sa wala. Sipin mo iloload mo yung sarili mo.
ang isang katutak na pagkain. Nagpa-fast ka for 12 hours. Of course, malakas ka the whole day. Tapos magkakain ka na naman ng gabi. So ano yun? Ritual. Ano po? So, neglecting compassion, pangatlo. True fashion includes actions of what? Justice, mercy, and care for others. Tingnan niyo po yan. Mababasa niyo yan sa Isaiah 58 chapter 58 verse 6 to 7. Ano? Ano po yung kapag nagpa-fasting ka, merong isang disiplina dito tinatawag po natin na spiritual discipline. Disiplina. Ano po? Fasting na is not commanded but expected sa mga believers. Hindi po kinumand yan. Pero ine-expect na as believers na gagawin natin. Hindi siya iutos, pero ginagawa natin. Kailangan, ine-expect po. Why? Kung makikita niyo yung binasa natin, ano sabi dito? When you fast. Indicating it is a normal. So parang normal na gawain po natin bilang believers. Na kailangan from time to time we can do fasting in a biblical perspective. Hindi po yung, sabi ko nga, ritual. Ano? Kapag normal ito, it is what? Voluntary. Act of devotion aimed at focusing on what? On God and deepening spiritual intimacy. Yun po lagi ang titignan natin, ano? Ano yung significance nito? Bakit meron kang spiritual discipline? Ang significance po kasi nito is fasting allows believers to set aside yung physical needs mo. So nakafocus ka on what? Prioritize spiritual renewal and dependence on God. So parang, kaya nga sabi ko kanina, di po ba, yung God's will. So ngayon, if you are really on that path na you are relying on God's will, you are relying also lagi kang nagde-depend sa Panginoon. Yun lamang. Ano po? Tapos, fasting as a form of worship. Ang Panginoon po, in-emphasize that fasting done in secret will be rewarded by God. In-emphasize po ni Jesus Christ. Your Father who sees what is done in secret will reward you. No? Anong significance na naman dito? Fasting becomes an act of worship that connects the believers, tayo, with God in a personal and profound way. Okay na po tayo doon? May gusto pa kayong itanong tungkol doon sa fasting? Actually po, yung practical lessons from Matthew 16 to 18, which is yung binasa natin, unang-una, fasting should be private and God-centered. So kung may plano po kayong mag-fasting, hindi, amen. Di po ba? But we must know, ano ang kailangan mong gawin? Ano yung lesson na yun? Unang-una po, kailangan kapag nag-fasting ka, should be private and God-centered, not ritual. Ano po? Avoid drawing attention to yourself. I-avoid mo yung, pinapakita mo yung sarili mo na, sabi ko nga, ritual. Huwag mong pakita na, malungkot ka, gano'n. Still, even if you're fasting, you have to show. So, pangalawa, fasting is a tool for spiritual growth. Kaya nagpa-fast ka for your what? Spiritual growth. Ano po? Use it, clarity, strength, or guidance from God. You seek clarity, guidance from God, and strength from God. Tatlo, the reward. Tandaan nyo, ang reward po ng fasting, hindi material reward. Ano? Ano ito? Spiritual reward. Trust that God honors sincere acts of devotion
with His presence and peace. Alam niyo po nang pinag-pray ito, nung pinag-pray natin ito, we did not ask. We asked God for provisions that God will going to provide. Ano? But ano po ang binigay sa atin ng Panginoon? If you're going to look, alam niyo, inalis ng Panginoon yung worry ng mga leaders na matatayo to. Kasi parang sinabi mo, ay, papatay tayo, ay, saan tayo kukuha ng pera? Baka mabaon tayo ng mga utang. Saan tayo kukuha ng ganito? Saan tayo bibili ng ganito? Anong pagbabayad natin sa mga laborers? God removed all that. Anong ginawa ng Panginoon? God gave us the wisdom. Ano? Nung pinag-pray natin, God, Lord, gusto namin karoon ng building. Wala naman si Lord, bigla na lang babagsak sa'yo 1 milyon. God will going to give you what? A wisdom on how are you going to have that funds. So, ganun po yung nangyari. Just like the time when we would like to buy the land sa kabila. Ang daming ang daming brainstorming. But, prayer, fasting, everything, alam nyo, ang binigay ng Panginoon, wisdom on how are you going to pay that. And each and every leaders in the church was given a wisdom on how are we going to do that. At the end of the day, nasaan ang lupa? Nandito pa rin. Bayad na. At nakatitulo na sa atin. Hindi po ba? God, if you're going to ask something, sabi mo, Lord, bigyan mo naman ako ng patience. God will not going to give you such a patience like that. Bigla, yan ang iniisip natin palagi eh. Magician. No. God will going to give you, and how are you going to give? To handle the situation. To be patient. Di po ba? Alam nga naman, ngayon wala kang pasensya. Bigla na, pag-pray mo, kinabukasan, may pasensya ka na. Instant. Ano yan? Noodles? 3-in-1? Ano yan? Kape? Hindi po siya gano'n. Ano? God will going to give you something. Sabihin mo, Lord, isolve mo itong problemang to. Bigla na lang, solve na. Hindi. Through you, may bigay na solusyon na gagawin mo with the guidance of the Lord. Ikaw ang gagawa na. Hindi sasabihin Lord, itong problemang to. Sige, susolve ko na. Tapos, okay, Lord, thank you. Matutulog na ako. Not like that. Ano po? Yung will ng Panginoon, yun ang kailangan natin gawin. Kasi, yung iniisip po natin na solusyon, iba dun sa gagawin niyang solusyon. Amen? So, kung halimbawa po, ang ginawa natin, just for instance, yung lupa sa kabila, ang naging solusyon ko is, mangungutang ako sa bangko for 10 years. Until now, binabayaran natin for 10 years. Wow! Inutang natin to 50. Pag nabayaran to, senior citizen na ako. Di ba? Pero hindi yun ang will ni Lord eh. Iba. Di po ba? Kaya nga sabi ko, when you pray, ang bibigay sa'yo, spiritual growth, not the material growth. May problema ka sa pera, hindi naman pera bibigay sa'yo kagad ng Panginoon. Iba. There's another way. On how are you going to handle in a spiritual way, through God's way. Ha? Baka sabihin mo, kailangan ko ng pera. Ano madali bang kumita ng pera? Para kumita ako, pupunta ako ang Hines sa may red light district. Siguro sa katawan ko ito, pwede pa ako sumayaw. Kumita ko ng pera eh. Nahanap mo pera. Diba? Pero pag naging drug pusher ka, di ba kumita ka rin ng pera? Kasi hinahanap mo pera. Pera, pasok na sa politika. Di po ba? May tinanong ako during our Christmas party. Kapag ang isang tao nagnakaw ng milyon, anong tawag dito? Sumigaw ba naman siya? Senador, sabi niya gano'n. Uy, sabi ko, live tayo. Ewan ko nagbirbiro lang po yun. So,
The reward is spiritual. Trust God, honor sincere acts of devotion with His presence and peace. Amen? Pang-apat po, guard your motive. Anong motibo mo? Bakit nag-fasting ka? Ensure your fasting expression of love for God, not attempt to gain approval. Bakit sasabihin mo, guard your motives? Kasi po, alam nyo, pag nag-fasting ka, ang motibo mo is nagdedepende ka sa Panginoon. Nakuha nyo po? Dumedepende ka sa Panginoon. Yung expression mong yan is an expression of love. Di ba? Pag mahal mo ang isang tao, susunod ka. Pero ba, mahal mo asawa mo, sumunod ka. Amen? Di ba? Not an attempt to gain approval from others. So kapag mahal mo ang Panginoon, yung motibo mo, pakita mo yung pagmamahal niya. Pag napakita mo yung pagmamahal, may isusukli sa'yo. Tama? God will going to bless you. So, motibo mo, my motive is to show and to love God and to seek the kingdom of God. Yun ang motibo ko eh. God knows your what? Needs. So kapag sinik mo yung kingdom of God, God will going to provide you. At ito yung magiging ano natin. Ito yung susunod na main point. Ano yung main point number 2? Which is Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Yung key verse po natin dito is, for where your treasure is, there's your heart will be also. Ano? Kasi dito po, kapag may pera kayo, saan yung nilalagak ang pera nyo? Kapag may pera kayo, saan yung dinadala? Sa grocery. Sa bangko. Kung nilooban yung bangko. Ha? Kung ang pera mo 5 million. Hindi ka dapat mag-deposit mo sa Ang PDIC, parang Philippine Development Insurance Corporation po yun, PDIC. Ang PDIC nagbibigay ng insurance hanggang 500,000 lang insured ng pera mo. Eh, may pera ka 5 milyon, in-invest mo doon. Ngayon may pumasok na magnanakaw. Ano nangyari? Aray ko. Back to zero ka, nawala ka. No? Kaya nga po sabi rito, earthly treasures fade, but heavenly treasures are eternal. Amen? Ang challenge po kasi dito, what occupies your heart, temporary possessions or eternal priorities? Ang tanong ko dito, ano yung treasure na sinasabi dito ng Panginoong Yesus? Sabi niya, kung ikaw, may pera ka, at may nagsabi po dito si if I'm not mistaken, yung presidente ng San Miguel, sabi niya, ako wala akong pera sa bangko. Lahat ini-invest ko. Pero nag-iwan ako ng konti, pambayad ng matriculong anak ko, ganito. Tayo po, we have to invest in God's kingdom. I'm not saying na masama po mag-invest, ha? Hindi ko sinasabi yun. But looking into, na kung tayo nag-i-invest or nag-i-invest ng pera sa negosyo, nagtatago tayo ng pera sa bangko, why cannot we invest in God's kingdom? Ano kailangan natin invest? Unang-una, generosity. Generosity in what? In giving and sharing our resources for our ministry. Service sa ating local churches. And faithfulness o yung katapatan natin sa Panginoon. Ano? Let your focus on eternity shape your daily decisions. So yung lahat ng decision mo sa buhay araw-araw ay yun na magsha-shape sa'yo. Ano? Through your generosity, ano po? Your service and faithfulness. Kaya nga po, sa verse 19 to 21,
kailangan iset natin ang ating mga puso sa eternal treasures. Setting our hearts in eternal treasures. Earthly treasures are temporary. So, mga temporary yan. Mga ninanakaw, kaya po sabi doon, do not store up for yourselves treasure on earth. Because they are what? They will going to decay. At nasabi nga po ron, and theft. Nananakaw. Ano po? Heavenly treasure such as, ano yun? Faith. Act of faith. Love. Pagsunod or obedience. Are eternal secure. Store up for yourself treasures in heaven. Ito po yung sinasabi ng Panginoon na store up treasures in heaven. At ang mga treasure nito, hindi po yung binibigay natin tithes. Those were just part. Pero hindi po yun yung mga treasures na sinasabi dito. The treasure that our God is mentioning here is the act of love. Act of faith. Love, obedience, yung mga yan. Yung mga treasure na yan. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Panginoon, faith natin sa Panginoon, at pagsunod kanino? Sa ating Panginoon. Si Jesus Christ po kasi dito, redirects focus our material possession to eternal values, urging believers to prioritize what lasts forever. Kasi po, tayo, temporary lang dito. Ano yung forever? Sabi nila, walang forever. There's a forever with God. Amen? Ayan. So, pangalawa po, sa 22 to 23, habi rito, spiritual clarity through health vision. Doon sa 22 to 23, pinakita rito yung mata. Ginawang example dito, ang mata. Sabi dito, the eye symbolizes, anong sabi dito? Yung mata? Healthy eye and bad eye. Sino nagsasalamin dito? Ako po, alisin ko yung salamin ko, hindi ako makapagbasa. Kayo rin po, Hindi na nakakabasa po wala salamin. Oo nga, ako nag-40 ako, hindi na ako makabasa nung 40 ako. Ang mahirap pa nun, kapag farsighted ka, parang nakikita mo mga ghost yung tao, cloudy sila, The eye symbolizes spiritual perception or focus. Kapag healthy eye ka daw, ano yung vision mo? Which is clear vision, Kapag clear ka, yung vision mo, ano yung nakikita mo? Life full of light. Nakikita mo lahat, While bad eye, ito yung mga clouded vision results in darkness. Kasi, parang nakikita mo lahat, parang, ano ba yun, yung, para sila mga, halimbawa, nakita ko si Brother Bob, pag wala, ganyan, gwapo siya. Pag ginanyan ko, gwapong-gwapo. Kasi silhouette na lang siya, Parang ganun ang makikita mo. So, in the significance, ang ginawa rito, hinhighlight po rito ni Jesus yung importance of spiritual focus. What we fix our eyes on shapes our inner life. Pag healthy eye ka, represents a single-minded devotion. So, yung mind mo, nakatingin or nakafocus lang saan? Sa devotion sa Panginoon. We fix our eyes on shape of our inner life, leading to a life aligned with His purpose. Kapag ikaw, yung eyes mo, maliwanag, Try to imagine this. Wala kang salamin. 2020 ang vision mo. Maliwanag. And that eyes is only focused on that way in God's devotion. Ano mangyayari sa iyo? Dire-diretso ka lang. Kasi sumusunod ka, nakafocus ka sa Panginoon. Di po ba? That shapes your life. Pero, if you have a bad eye, it reflects what? Kapag blurred ang nakikita mo, ganun. Lahat nakikita mo, pati sa gilid. Ano yung nakikita mo? Kasi you're not focused on God, you're focused on something. Kapag hindi ka nakafocus single, anong ibig sabihin?
nafo-focus ka dun sa dalawang bagay. Which what? It's either you have one vision, nakikita mo ang Panginoon, or you have two visions. Nasubukan nyo na yun, wala ka sa lamin, di ba? Nakikita mo, parang duling ka, nagdadalawa. Di ba yung nakikita mo? Di po ba? So ano yung nakikita mong doon? You are seeing materialism. Greed. No? Ibig na, nakita mo, ang galing ng Panginoon. Pinagpala niya yung kapatid. Ano? Praise God. Nakagraduate yung anak ni Pastor Eric na ganito, ang gandang trabaho niya. Praise God. Pero if you are not focused and you are not happy, at ang vision mo iba, ang nakikita mo, inggit. Diba? Nakakita ka ng inggit sa buhay mo. Yung loyalty mo, divided. No? It's either, tingin ka dito, bigla, titig ka sa liwa, tingin ka sa kanan. So, ganito yung nangyayari siya. With obscure spiritual clarity hinders one relationship with God. So, this sideline on your left and right, nahihinder yung straightforward vision mo for God's devotion. Yan ang nangyayari sa atin. If your eyes are blurred, means you have a bad eye. Hindi ko po sinasabing physical eye. Ano? Spirituality. If you have a good eye, you have a single-minded, diretso ka lang sa devotion ng Panginoon. Pangatlo, choosing a master. Sabi po doon sa binasa na, you cannot serve both God and money. It also serves parang sa mata, good eye and bad eye. Ito, it's either yung kayamanan o ang Panginoon. Di po ba? Ang tanong doon, sino nagbigay ng blessing sa iyo, ng perang to? Si Lord. Tama? Pero yung ibang tao, hindi nila nakikita to. Ang nakikita nila ay sa sarili nila, not God's provision. Why? Sasabihin niya, I work for this one, pinaghirapan ko tong perang to. Hindi naman ang Panginoon nagtrabaho sa akin eh. Ako humarap sa boss ko eh. Hindi naman si Lord eh. Why? They have a very bad eyesight because they are not seeing what is really happening. Na ang blessings na yun, ang galing sa Panginoon, hindi nila nakikita yun. Nakikita nila is self-centered. Sila lang. So that's why you cannot serve two masters. You only have to serve what? Who? Not what? Who? God alone. Ano po? Jesus calls for undivided loyalty. As a divided heart leads us to stability. Wealth itself is not condemned, but allowing it to take the place of God is spiritually dangerous. Kapag ka na-focus ka dun sa wealth mo yun, ito po yung delikado at it's really very dangerous sa buhay natin. Mapabukong tayo doon. Okay? Pangatlo. Main point number 3. Freedom from worry. Which is Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Yung key verse po dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Worry reveals lack of trust in God's provisions and care. Sino po laging nagwo-worry sa inyo? Anong wino-worry? Basic. Doon sa binasa po natin kanina, no? Anong kakainin ko bukas? Anong ulam bukas? Anong isusuot ko bukas? May natandaan na kung isang documentary. Yung title po ng, pwede nyo pwede nyo panoorin, yung Give Up Tomorrow. Ito pong isang dokumentaryo to ay mga Laraga ba yung pilido nun? Isa siyang na napagbintangan siya, nakulong siya. Bata pa lang siya. Pero very powerful ang family niya.
but it was actually a ano parang nagkaroon ng parang mga high society people naglaban. Ngayon ito natalo. Pero hindi naman talaga niya ginawa. Based dun sa napanood kong documentaries. Kasi during the time na nangyaring krimen, wala siya. Nasa ibang lugar siya. Pero ito, bata pa siya. Ano? Ngayon, gusto na niyang tapusin ang buhay niya. Gusto na niya mag-give up kasi wala siyang nagagawa. So, ang sabi niya, I will just give up tomorrow. So, kinabukasan, I will just give up tomorrow. Kinabukasan, I will just give up tomorrow. That's never ending tomorrow. Parang gano'n. So, anong ibig ko po sabihin dito? Tayo, we must not give up. Ano? Yung worry-free tayo sa buhay. Kaya nga po nilagay kong title. Ano itong nilagay kong title? Sabi dito, Seeking the Kingdom, Living a Worry-Free Life. Kung tayo po nag-worry pa about a lot of things, ano? Worry reveals a lack of trust in God's provisions and care. Kung ikaw masyado kang nag-iisip ng malalim, na nag-worry ka about tomorrow, meaning your faith in God is what? Declining. But if your faith with God is not depreciating but appreciating, mataas, ano? Ito ang provision ng Panginoon ay hindi hihinto. Ibibigay niya. Anong binigay ng example ni Lord dito? Yung mga ibon. Diba? Ang mundo. Lupa lang siya, pero nakadamit siya. Anong damit niya? Which is grass. God provides everything to us. Aalalahanin nyo, ako gusto ko ganito eh. Yun po yung gusto natin. Wants yun. Gusto ko kasi ng bahay na mga 10,000 square meters, yung laki ng lupa ako. Tapos may kwartong 10 lang naman. Ano? Tapos 4 lang kayo sa pamilya. Ngayon magre-reklamo ka pa, paano mo lilinisin yung bahay mo? Kasi gusto mo yun. Hindi po ba? Hindi ko po sinasabing yung mga sisipag dito na magtamad-tamaran kayo. Hindi po yun. Ano? Kung masipag ka talaga, that's your nature. Very industrious ka. At yumaman ka dahil sa kasipagan mo at tandaan mo, yung kasipagan, blessings, ibinibigay sa'yo ng Panginoon, hindi dahil sa'yo. Dahil sa Panginoon. Baka po kasi magkamali tayo na dahil sa'yo, kaya kayo yumaman. No. Kaya nga po rito, worry reveals a lack of trust in God's provisions and care. Kapag nag-worry ka ngayon kung anong kakainin mo bukas, anong isusuot mo bukas, anong sasakyan mong jeep bukas, ano? Bago ka pa lang po pumunta ron, ang Panginoon, alam na niya. Ha? Alam na niya. So sinasabi ko po sa inyo, worry-free life. But first, seek the kingdom of God. No? So, paano natin i-apply yun? Release your worries through what? Prayer and faith. Ano? Malawa. Focus on seeking God's kingdom rather than dwelling on daily concerns. Ba't di ka mag-focus? Lapitin mo Panginoon araw-araw. Lord, tinuruan tayo ng ano, no? Paano magdasal ng Panginoon. Remember? Nasa ano po natin, pinag-aaral natin. Our Lord's Prayer. Anong sabi nun? Ang ating pang-araw-araw. Diba? Pang-araw-araw. Yung pagkain na araw-araw. Bakit ka mag-worry bukas? Amen? Sino na pong nagutom kanina? Kahapon. Maliban na lang kung hindi ka kumain, kasalanan mo yan at may pagkain. Magugutom ka talaga. Di po ba?
Pero kung may pagkain, hindi ka kumain, nagutom ka, sabihin mo, sabi ni Pastor, hindi ako nagutom ako kanina. Tanong ko, kumain ka ba? Hindi, may pagkain. Meron, kasalanan mo. Hindi ka kumain. Di po ba? Ano? Focus on seeking God's kingdom rather than dwelling on daily concerns. Iniisip ko palagi, anong gagawin ko dito, gagawin ko ganyan. Ako, sinasabi ko po sa inyo, lahat ng buhok nyo puputi. Tapos pag pumuti yan, kinabukasan, ang problema mo, paano magpapakulay? Puro puti na buhok ko. Naging problema na naman yan sa atin. Diba? Kumbaga, dinadagdagan mo ang problema mo araw-araw. Yung problema mo, hindi nasusolve dahil dinadagdagan mo ng dinadagdagan. Ano po? So kakadagdag mo, kakaisip mo. Ang sabi nga dito, sa kakawarin mo ba, may nadagdag sa buhay mo? Meron po ba? Ha? Oh. Walang buhay. Kung hindi ano, sakit. Sabi ng mga doktor, isa sa mga nakakamatay ngayon is what? Stress. May stress ka sa kakaisip. Di po ba? Trust God for tomorrow. Living faithfully in today's grace. Enjoy natin ang grasya ng Panginoon ngayon. For tomorrow will going to be the same. Why? Grasya ng Panginoon bukas nandiyan na. Di po ba? Why do you have to worry? So, dito na po ako magko-conclude. Makapagalitan nyo na ako. Magkaroon pa kayo ng problema. A call to action. Fast. Ito po yan. Fast with sincerity. Una. No? Pag nag-fasting daw kayo, yung sinceridad. Ano? Treasure eternal rewards. Ito yung sinasabi ko ng act of faith, love, generosity. Yun po yung mga treasures. Maintain a clear vision. Yung sinabi kong bad eye and good eye. And seek the kingdom above all else. Amen? At ito po yung muling pang word ko na ibibigay sa inyo. Exchange anxiety for the peace that comes from trusting God's providence. Ano po? So, trust God. Yung provisions, mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo pa hinihingi, binigay na niya. Sasabihin niyo sa akin, bakit Pastor, kailangan ko pa mag-pray every day? Bakit si Adan at Eva nung nagkasala, tinanong pa sila ng Panginoon? Nasasabi niya, nasaan kayo? Adan, nasaan ka? Si Cain at Abel, nasaan ang iyong kapatid? Bakit tinatanong pa ito? Bakit tayo nagdarasal? You know why? God really would like us to know the sincerity of our heart. Alam ng Panginoon ang buhay natin, ang bawat hibla ng buhok natin. Gusto lang niya na malaman na yung focus mo ba ay nasa Kanya. Sinasabi mo ba sa Kanya? Alam niya kung nasaan sila Eva at Adan nung nagkasala sila. Ay anong ginawa nila. Di ba? Alam niya. Pero gusto ng Panginoon sabihin sa Kanya na kumain po kami nito, patawarin niyo kami. Pero ang nangyari nagsisihan. Ito po kasing babaeng to eh. Pinakain ako nung prutas na yun. Ganun po ba nangyayari sa atin sa buhay natin ngayon? Instead of seeking God's provision, ay God's kingdom, and looking forward on God's provisions and yung grasya, pagmamahal ng Panginoon sa atin, ay sinisisi mo pa kung sino-sino. Di ako nakapagtrabaho kasi yung kaaway ko nandito kanina, nainis ako. Umasim ang sinigang ko dahil nung pagdaan niya, talagang binuhos ko lahat, naasiwan niya. Diba? Ganun po ang nangyayari sa atin. So if we are not really focused on what God's really would like us to do, alam ng Panginoon po ang buhay natin. So, ulitin ko po, exchange anxiety for peace that comes from trusting God's providence. Amen? Ang tanong ko na lang po sa inyo ngayon,
reflection question. Lagi po ako may tanong, ano, pag alis na lang ako, itatanong pa ako, ba naman sa pastor? Alis na lang ako, itatanong pa. Assignment nyo na lang po, ano. Ang tanong ko lang po, what steps will you take this week to prioritize God's kingdom in your life? Ayan. So, maging reflection nyo lang po yan. Ano ang mga hakbang na gagawin nyo ngayong linggong ito para mai-prioritize nyo the kingdom of God sa buhay ninyo? Amen po? Sige. So, huwag nyo na po isa. Baka i-text nyo pa ako. Ito gagawin ko. Huwag na. Reflection nyo na lang po sa buhay nyo. Amen? Sige po. Tayo po ay mag-pray. Salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan ngayong araw na ito. At Lord, salamat po, Panginoon, sa ibinigay niyo po sa amin na katalinuhan. At lagi niyo po kaming nire-remind na sa inyo lamang po kami didepende, Panginoon. At Lord, salamat sa lahat ng blessings, lahat ng provisions na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. And we really don't have to worry, O Lord God. Because if we worry, Lord, is yung faith namin po, Panginoon, nag-decline, O Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan na kami po ay umabot sa ganung sitwasyon, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. A worry-free life, Lord. Dahil sa inyong habag. Dahil sa inyong pagmamahal. We don't have to worry, Lord. Dahil kayo, Panginoon, ang nagbigay ng lahat sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa gabing ito. At pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Amen.